Bakit binabali ang mga binti ng mga ipinapako sa krus? Noong panahon ng mga Romano, ang crucifixion o pagpapako sa krus ay isa sa pinakamabigat at pinakanakakahiyang na uri ng parusa. Karaniwan itong ipinapataw sa mga kriminal, rebelde at mga alipin bilang babala sa publiko. Hindi agad namamatay ang isang taong ipinapako sa krus. Sa katunayan, maaari itong tumagal ng maraming oras, minsan ilang araw pa. Ganito ang nangyayari sa katawan. Kapag ang isang tao ay nakapako sa krus, nakaunat ang kanyang mga braso at nakasabit ang buong bigat ng katawan. Dahil dito, nahihirapan siyang humiga. Para makalanghap ng maayos, kailangan niyang itulak ang sarili paitaas gamit ang kanyang mga paa upang maangat ang dibdib at makapasok ang hangin sa baga. Habang may lakas pa ang kanyang mga paa, kaya pa niyang gawin ito. Ibig sabihin, tumatagal ang kanyang buhay. Ngunit may mga pagkakataon na kailangang pabilisin ng mga Romano ang kamatayan. Halimbawa kung may paparating na pista o banal na araw kung saan hindi maaaring maiwang nakabitin ang mga katawan. Dito pumapasok ang tinatawag na crurifagium, ang pagbali sa mga binti ng ipinapako sa krus. Kapag nabali ang mga binti, hindi na makakatulak pa itaas ang biktima. Hindi na niya maiaangat ang kanyang dibdib upang makahinga ng maayos. Dahil dito, mabilis na lalala ang kakulangan sa oxygen sa katawan. Sa madaling salita, pinapabilis nito ang kamatayan sa pamamagitan ng paghadlang sa paghinga. Mahalagang tandaan na hindi ito ginagawa bilang dagdag na parusa, kundi bilang paraan upang tapusin ang proseso ng mas mabilis kapag kinakailangan. Sa pananaw ng mga Romano, ito ay bahagi lamang ng kanilang sistema ng pagpapatupad ng batas, malamig, sistematiko at praktikal. Ang crurifagium ay hindi simpleng kalupitan, kundi isang paraan upang kontrolin kung kailan magtatapos ang isang crucifixion.